Praise Lord, amen. Salamat, choir. May hapon sa tanan. Nagdoon ko ganang wali o bugbo ba? Kay o magwali kog tag-as, ora maghapon. Og tag-as na nagwali, mahago lang ko og wali, pero maoro man gihapon ang epekto ba. So, mugbuo na lang nako. Napa mo diha? So, magtuon ko og wali nga mubo, mga pinakadugay na lang kung mahimo 30 minutes ang akong wali. Amen? Di ba mo amen? Gusto mag 1 hour? Labo na bitaw magwali 1 hour, murag init naman kayong lubot. Kaya matod ba nila ang wali ko nung mubo makapainit sa kasing-kasing. Pero ang wali ko nung taas makapainit sa lubot. Samayin niyo na gusto. Praise the Lord, amen. Salamat na malik mo na, amen. Salamat sa Ginoo. Nangutan ako sa mga amigo na ko, mga pastor. Kumusta man ninyo ang church? Kumusta man ang naabay mamalig hapon sa hapon? Siya nga katunga na lang Kung sa prayer meeting, siya 1/4 na lang. Kumaw ba? So, ani na gyud ni ang niya natas katabusan mga adlaw. Amen. Sa una sa among time, mahadlok mi nga maka-absent. Una nga agwantahon lang gini na to, amen. Okay, doon na mo yung Bible sa Luke chapter 24. Atong basahon verse number 45 and 46, 47, 48. Panindag tabalihog. Ako yung mga wala mailhi na sa likod. Okay ba? Saan na sa likod? Glendale? Karaglin? Grabe. Kabalo pa ko nga naaday ka diya, ikaw ang tayo paulihon. Mayroon po nga. Salamat sa Ginoo, no? Si Pastor Glenn, tulo ka buhok church iyang gidala. Tanawa ng buhok, kung sa'yo resulta ng tulo ka church, tanawa ang buhok, kung sa'yo resulta sa tulo ka church, ang Maladig, Kapatagan, o ang Balangaw. Unang ato nang iyampo. Okay. Luke chapter 24. Alam mo, Lucas kapitulo 24. Atong basahon gikan sa verse number 45. Atong basahon, ready go. Then open he their understanding, that they might understand the scriptures. And he said unto them, thus it is written, thus it behoved that Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And these are and ye are witnesses of these things. Pray that, thank you, Lord. Tabangi kami, Ginoo, kay kami mga tao nga imong giluwas nga din niya kami sa katabusang mga adlaw nga din among nabasa, O Lord, nga daghang na maluya, daghang mubiya sa pagtuo. Tabangi mi, Lord, tabangi ang kini nga church. Lord, I pray nga doon ay revival sa matag usa ka Kristohanon, Ginoo. Lord, I bless ang mensahe karon nga bisan mubo ra kini
magbalik-balik kini sa among kasi gunahuna. Tagay mi grasya o Dios nga amo ning ma-apply. Salamat kay Lord nga ikaw ang among Dios. In Jesus name, amen. Balik maglingkod. Mga kaigsunan, ang atong salamat nga doon na tayo church. Amen? Doon na tayo church. O salamat nga doon ay pastor ang church. O salamat nga doon na tayo church building. O salamat nga doon ay kagawasan ang atong nasod sa Pilipinas sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Actually, ato nang naapsan ang Amerika. Sa among fellowship dito sa Cebu, matod ba ang report dito nga ato nang naapsan ang Amerika sa pagpadala sa og mga daghang missionary. Amen. Ang Amerika karon mga kaigsunan dili na gyud pareha sa una nga daghan kay mga missionaries nang gawas gikan sa ilang nasod. Muna nga I believe no nga i-bless ang Pilipinas tungod kay naa dinhi kita mo gigamit sa Ginoo nga daghang mga missionaries. Amen. Salamat sa Ginoo ang atong church nakahimo ta og send out atong last Sunday og foreign mission. So atong iambo no, atong iambo si Jansen Himaw nga mag-start siya dito sa Kuwait. Okay, so mga kaigsunan naman niya, ako nakita ang itong church. Ang akong ibati sa kadugay na akong nagpastor, na-feel na ko ang kakapoy ba? Amen? Ang usa sa hinungdan, nga nung ma-feel na ko ang kakapoy, maybe edad. Pero ang usa sa makapa-discourage na mo mga pastor doon, kining bitaw nga kining gamay na lang ba ang trabaho ba? Sabot mo sa trabaho? Ug imong tanawon sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Verse number 36. Ningon ang Bible, when Jesus Christ saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Karong mga panahon na mga kaigsunan, talagsa na lang mga Kristohanon nga dunay gitawag compassion for souls. Kung magyutag compassion, abot pasabot, mga pagbati ngadtos mga kalag. Kaya kung imong tanahon, ang ipanghuna-huna ron sa mga tao, ang ilalang kaugalingon. Lovers of their own selves. O kining pagpangabig, o kining pagpangabig o kalag mga kaigsunan, dili man na para sa kaugalingon. Doon na bitaw nagingon sa kuwa nga, hayahayan yung pastor no? Ang tithes padulong man ninyo. Ako siyang ginan. Ingko nga, anong di pa buka magpastor? Hayahay magha. Napabuli ha? Hindutan ninyo no? Sa una, wala mo yung mga sakyanan. Karon naan na mo yung mga sakyanan. Hinduta din yung pastor. Ingko nga, magpastor ka. Nindot magha. Apa mo? Wa sila kay bago unsa ang kinabuhi sa pastor. Usa sa makapaluya namo mga kaigsunan kini bidang daghan ta sa una karon ni gamay na. Ug imong tanawon mga mo ni mahitabo sa church. Ang load ba ang kabugat sa buluhaton si Ginoo ba? So lay ko no ganang magpasaan mo aning gining maglukot mo aning carpet. Duha ra mo katao, di ba kapoy? Kinahanglan upat gyud na katao. Opo na sa among ibati kaming mga pastor mga kaigsunan nga lisod Naamay mga goals, naamay mga kabutonon, naamay gustong buhaton pero dili na mo mahimo.
Kaya nga naman, nigamay ang mga tao. Say kami mga pastor sa istorya niya, kumusta yung attendance? Gamay ay. Mo ba? Ya, kumusta ka na magwali mo? Ambot lang. Kumahi mo tumbling ang dami, magbuhat, magpabugwak mi kayo ba? Aron ba daghang mo attendance na mo? So, huwag mo makita din verse number 36. Tanawa na, verse number 37. Ningon si Christ, and he said unto them, his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nigamay na ang tig-harvest. Meaning gamay na lang ang magsulwining. Gamay na lang ang magsulti sa pulong sa Ginoo. Una akong prayer mga kaigsunan, ang priority sa akong prayer karon nga Lord, daghan unta ming magtrabaho. Kay mao ni ang gingon verse number 38, ningon siya na, pray therefore. Ampo mo, pray therefore. I hope nga sa atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsunan, priority nato ang pag-ampo nga daghan pang magsulwining. Ato na ampo na. So akong gitanawin ko, naghimo man ko og katong unsay mahitod sa about sa pagsulwining. Kung dili ni pwede ako rang isa. Pero kung dunay 100 kabuok Kristohanon nga din committed nga mo witness lag isa kada semana, dunay mawitnessan nga 100 kabuok kada semana. So sa kabulan mga kaigsunan, dunay 400. Ug 400 times 12 pila naman na. So ambot ba sa buta na dunay 4,800. Wa ko masayo. Mga kaigsunan, dili na pwede nga dili na pwede nga magtan-aw ta sa buluton sa Ginoo. Kamong mga yung people, pwede mo magsulwining Subaya lang na yung trucks. Naman si Pastor Carl, no? Pastor Carl, ambot lang asas Pastor Carl. Ipadayon tog buhat tong trucks nato nga kamatayon. Gwapo to kay inigatag na gwato. So mali kamatayon. Okay. Kamatayon mo na gyud itong padulungan, kamatayon. So man niya. The harvest truly una gyud natong buhaton mga kaigsunan para dunay mabalik ning atong kadasig ampo ta. Pray ta, ampo ta atos Ginoo. Atong yung tagag time nga muhangyoon nato ang Ginoo Lord, tagay revival ang atong church. Para sa ako, no? Di ko ganahan ngayon na ni atong kahimtang, Huwag mo ning istoryahin ko na ni. Balik ta dito, dito ta magtigom sa taas, Arong gamay ra ang maintenance. Pero dili pwede atong pagamihan ang atong tigumanan. Dili atong padaghanon nato ang tao. Kaya nga kada isa ka tao nga mawitnisan mga kaigsoon, kalag na siya dati muna gitawag investment na siya. More na investment na madala na itong atos langit. I hope nga inyo nang bation mga kaigsunan. Ang akong gibati, inyo sa untang bation. Dili pwede Dili pwede nga ang staff, dili pwede nga mga staff ra na, mga people. Dili kumay mo kitang tanan nga nakasabot sa gospel, kitang tanan nga nakahibalog unsa ang kaluwasan, kinahanglan kita mo imusulti.
Balik na ka to sa text na to mga kaigsunan, maniniya. Verse number, before ko mo sultihan na, doon ay mag-goal lang ta, kada isa na to, mag-goal ta. Kada isa na to, mo-witness tag, isa lang sa usak simana. Kaya? Pila man ka oras ang usak adlaw? 24 hours. Pero maniniya, pag kanindot ka, no, kung kada isa na to, mag-goal lang, kada isa, maka-witness tag isa sa usak adlaw. Or bugat-bugat man, pastor. O sige, isa lang kasi mana. Sulay galin ninyo, sulay ninyo. Di ba, nindot kang ikanta. Nindot kayo mong paminaw ka na nakasulwining ka. Bisag wala masave. Mas labaw na yun nagsulwining ka nga na-save. Mas labaw pa yun ka, dili ang kayo na-save kung dili na-baptize. Dili lang kayo na-baptize kung dili nagtubo na silang Kristuanong kinabuhi. Sultihan mo, no? Gikan isa kong kasing-kasing, ha? Salamat sa Ginoo, ako nag-pray man yung Lord, tagaig revival ang ako kasing-kasing. Sa klaro-klaro nga pag-istorya, nabugnaw ba ako sa pagpastor ba? Klaro ng istorya. Sabi na ka nang mag-preach ka, nagsugo ni mag-preach. Okay, itong mga Bible sa iniga na, pag humag-pray, okay, moni niya, na niya, nasa lingkuran na niya. Abi mo ko sa yung batiyo na mga kaigsunan, grabe, no? Ni matagagadlaon para mag-ampo mo. Nagtarong kasi mong kinabuhi. Wa kang magbinuang. Ako mga wa ko magbinuang sa akong pagkapastor. Doon na mo'y lulunggan nga mga unsa na nagbinuang. By the grace of God, wa in taon ko magbinuang sa akong pagkapastor. Bisag una-una, magkomedya na lang ang mga wala, oy. Wa na sa kung una-una. Ako lang mga kaigsunan ko, napilang nako ang bugat ba? Pero maniniya, akong ipaningkamutan, kutob sa akong mahimo mga kaigsunan, nga dili ko mailhan nga naluya. Walang walig hapon, buto-butog hapon. Pero, Lord, sa ako manin ako. Salamat sa mga people nga ako makitaan masabado ng gawas. Salamat na ako'y madunggan nga mga Kristoano naka-witness siya. Salamat nga doon na kayo madunggan nga doon na nag-Bible study. Doon na nag-handle of funeral service. Salamat nga doon na basketball ministry. Nagpadayo ng basketball ministry. Doon na report nga doon na nagdawat sa Ginoo. Doon na report gikan sa Dapicol. Doon na report dito nga pastor na ay 26 ka nabaptize dito. Salamat sa Ginoo. So, maniniya, mga Kristohanon, wa man tayo. Paminaw ha. Kaming mga, klaro-klaro na yung istorya, kaming mga, ako nga pastor, mga kaigso, mabuhi ko, bisag dili ko magpastor. Buhi, galing lang maligya, igbalot. Dili in taon ni panginabuhi ning pagkapastor nako. Pagkapastor na mo, dili in taon ni panginabuhi. Dili kay mo ingon na, kana banat gid pastor para magkakwarta. Si pagto daghang tagwarta dia sa ipakita na ko ganina mga taga-upper. O pila akong labgib kanina? Pila?
Sulti ba? Pila? 10 pesos. Ako magpadungog-dungog ninyo nga, oy, ito guys, pastor. Wala eh. Ug mo na ito sa saligan ako nga mo yun, na? Pilay akong allowance. Mama Rebel, kay balo na siya. 4,000 ang akong allowance. Dili ni nga sa nga akong announcement, kundi tanawa ko akong offering, pilay akong offering karon na ada. Mga kaigsunan, dili in taon ni pangwarta ni nga mua. Klaro na ang istorya. Kaya kung gusto po ko mangwarta mga kaigsunan, di ko magpastor. Kiniray negosyo, kabalitang negosyo, magaling ng pagkapastor, kiniray negosyo nga lugi. Pangita ragod mo, sa 1,000 katao, pangutana, gusto ba kang magpastor? Unsa nang pastor eh? Isag sa tanang mga Kristohano, sa 1,000 ka mga Kristohano, pangutana, gusto kang magpastor? Liwawa. Pero mga kaigsunan, kinsa may mulid? Kinsa may mulid sa church? Kinsa may mag-preach? Kinsa may mulid na nga church? Imani niya, kung ako rang isa nga magtrabaho, maluya, samot yung kaluya, Muna akong giimo, kalima na ko in town, kalima na ko na hospital. Abili ko sa giingon sa doktor, pastor, masa na kadako imong problema. Kung ano na dok, siya, kining build up calcium sa imong heart, kamoy hatag bara, tuod na sa kanang gitawag og seryoso kay ka sa imong trabaho ba. Mo na hinungdan nga daghang na heart attack tungod kay resulta na sa kanang gitawag og mo di ko explain. So mo na hinungdan sa imong sakit. Abi mo sa gingon sa doktor? Ayaw kayo palabig seryoso, pastor. Apa mo? Unang mo ingon dali mo na ko nga, so pastor, dasing magani sa una, karon dili naman. Nga naman, gusto pa kong mabuhi, oy. Di na ko gusto mo hospital pa. Tiyaw mo na, hayahay kayo mo. Kamu nagsiging pabadlong niya ako na hospital. Gusto ko mutanaw, kuan pa ko, gusto pa ko mabuhi. Una kong giingnan sila, kung gusto. Kanang mga nagpabadlok, kanang mga young people nagpuyo-puyo, kanang mga unsa diya, nagtagbo-tagbo dito, tagunsa diya, sagdi na. Kanang mga Kristohano nga nagpabadlok, kanang nag-inom, libalik og sugal Sa una, ako magunang mangsundo na sila. Sundo na nago Pag ganun ko ga, si Kuan, nag-inom, tuon na nago. Karon, bahala na mo diya. Mag-ipon mo diya sa inyo ang inom. Ako nga rin, concentrate ko sa mga nagtinarong. Salamat sa Ginoo nga naapa mo, amen? Kining mga dili na ganang magsimba, ako man haguan ko gadto. Kaunsilan, dahil pagkaman, Bible study ako sab. O man akong trabaho. Karon okay, maniniya. Nganong importante man kayo ang pag-preach sa gospel? Nganong importante man kayo ang suluining sa church? There is sa verse number 45. Matod pa sa Luke chapter 24. The Bible says, then they opened their understanding. Humani si Kristo na banaw, that they might understand the scripture. Ngayon makasabot sila sa scripture. Unsa may gingon sa scripture? Verse number 46. And he said unto them, thus it is written, mo ni nasulat, that Christ, thus it, behold,
Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Ang nasulat dahil sa scripture, mga kaigsunan, maniniya, number 1, nga si Kristo kinalan mag-suffer. The word behold, kinahanglan gyud nga si Kristo mag-antos. Kanana ang mga kaigsunan, humana na. Amen? Nahumana na. Ug salamat nga naka-benefit na tana. Kita mo ay mga beneficiary, kita mo ay nakaangkon o salamat nga we are saved. Tungod sa pag-antos ni Kristo, siya may nag-antos para nado. Gitawag siya our Savior. Behold that Christ to suffer. Humana na siya. And to rise from the dead. Banhaw gikan sa mga patay. The third day. Humana po na. Amen? Humana na. 47. Kini ni amoy atong kini mo wa pa mahuman. Mo ni itong trabaho. That repentance and remission of sin should be preached. Mao ni wala pa mahuman, mga kaigsunan. Kung mag-iskutag salvation, kaluwasan sa kalibutan, kaluwasan sa mga tao, humana ang suffering ni Christ. Humana ang iyang pagbaantos dito sa cross. Humana ang siyang namatay. Humana siya gilubong. Dang tagtulok adlaw dabanhaw. Alang sa kaluwasan sa mga tao, pero dunay nahabilin nga aron ang tao maluwas. That repentance and remission of sin should be preached. Kinahanglan gyud nato i-preach. Should be preached among all nations, beginning at Jerusalem. Ora balik gyapon ta sa atong Romans chapter 10. Romans chapter 10, ato lang reviewon, mga kaigsoon, verse number 9. Verse number 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, ang mahitabo na to shall be saved. Maluwas ka. Once you confess that Jesus Christ is Lord, once nga imo siyang gituhuan, kinasing-kasing gyud, maluwas ta. Ug salamat sa Ginoo nga naluwas ta. Amen. In verse number 10, ingon siya, verse number 10, for with the heart of man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ug salamat ato nang gihimo. Amen. Verse number 11, for the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. In verse number 12, for there is no difference between the Jew and the Greek, meaning Gentile, mga Hudyo o ang mga Gentile or kita, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Buot basabot, mga kaigsunan, mga Hudyo or unsa dia, basta mutawag sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo, mga kaigsunan, dato kayo. Meaning dako kaya ang grasya nga bisag unsa pa ka makasasala ang maong tao, luwason na sa Ginoo. Abundansya kayo ang grasya sa Dios nga muluwas sa tao. Wala atong isulti nga sa mga tao. Dunay grace of God, dunay grasya sa Ginoo nga din mo'y muluwas sa mga tao. Salamat nga kita, mga kaigsunan, naka-angkon tana. Amen? We are saved. And in the Bible, verse number 13, in the Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Naka-angkon na po tana. Amen? We are saved. Pero na, verse number 14, ako lang reviewon. How shall they call on him in whom they have not believed? Imagine ako, no, kung ikaw wala kasulti is pulong sa Ginoo. How shall the call? How shall you call? Sa man mo pag-call?
Sa man nato sa pagtawag ng mga kaigsunan, wa may how shall they call on him in whom they have not, wa man ta mo to. Pero sa diya nga, usaon po nato sa pagtuo kung wa ta makadungog. Majinon ko ninyo, usaon man kuno nato paggaluwas kung wa pa, way nagsulti na do. Di kita kadungog. And how shall they hear without a preacher? Salamat sa Ginoo, nagka-istorya ni R.A. Fuentes. R.A. Fuentes, nasa yukom de, ang mga karaan direk, Maribel, kailan ka ni John Fuentes, katong sa mapikon bitaw nga tig-spray o, kailan ka wa? Tagawro kita, kana si R.A. Fuentes, nga debatidor, nga mo na yung musukol og debate, mo na nakidebate ni Father Darwin, mga kaigsunan, nakita mi dito. Abi ni mo, sa pastor, gi-criticize ba ako ang trabaho nga mo debate? Kay wala ko noy nakabig nga mga tao pinaagi sa debate. Pero pastor, kung ako'y pasultiyon, kanang mga membro nako sa Pardo, mga membro ko niya, pulos na daog niya sa debate. Kasagaran sa iyang mga membro dito, mga SDA. Naapagod karon, naapagod isa, Catholic Faith Defender. Ngayon, gi-follow up. Ang point man ako maniniya, salamat nga doon ay mag-preach. Mao gina kada debate niya, grabe nga tao, kalma jud kayo mo debate. Di man masuko. Then paghuman, moingon si moderator, just give me 10 minutes to present the gospel. Tagaan siya 10 minutes sa moderator. Okay, 10 minutes. Awali din siya may kaluwasan. Gusto mo na. Muna nga ako nga, siya pastor. Ingon siya sa ko, pastor. Back-upi ko. Kanunay, kada pastor yun nga akong maistorya. Kinalan, paluyuhan minimo ninyo sa pagambo. Dili sa yon ang akong trabaho ron. Pero nagsalig ko, pastor, nga doon na yun, the gates of hell shall not prevail against it. Moto nga, pag-istorya na mo, sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, the God of this world has blinded them, the minds of them. Siya, kung imong tanawon, pastor, mo ni nahimo na kuminsay ka ganyan, verse number 3. Verse number 3, ningin siya nga, verse number 3. Ningin siya, if our gospel, ato ako lang i-review, if our gospel, kung ato ko nung gospel, nataguan man, ang pangutana, kinsa may nagtago, gitaguan nila to them, kinsa man ang them, that are lost. Kining mga relihiyon, mga kaigsunan, ilang gitaguan ang gospel. Kaya ang gospel gitawag maayong balita, pamina mo. Dili na matawag og maayong balita ng ilahang gisangyaw sa ilahang mga simbahan. Nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat, pinaagi sa ilang pinaagi sa sa ribulto, sa mga sakramento, uban pa, dili na maayong balita. Kay sigurado gid nga mapakyas ka kung ang maayong balita pinagis pagtuman sa napulo kasugo o mga kasuguan, dili na matawag og maayong balita. Kay wa man gyud makatuman na. Karon kinsa may nagtago, to them that are lost. Kayo mong pugutan, luwas na ka, di sila makasiguro sa kaluwasan. Ilang gitaguan ang gospel. Ang pangutana, nganong ilang magitaguan ng gospel? Kinsa may nagsugo nila nga taguan ang gospel? Verse number 4. Verse number 4, tanawa. In whom the God of this world hath blinded the minds. Abi no kinsa nagtago?
to them, mga religion, mga sikta nga nagyon walay kaluwasan. Kung dili pinagis mayong buhat, wala dili mayong balita pero manin niya. Kinsa may nagsugo, the God of this world. Gibutaan nila ang hunahuna sa tao. Aron dili sila motuo that believe which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Mo na mga kaigsunan, mo nang si Christ nga siya, pray, ampo mo. Mga kaigsunan paminaw mo, bugat kayo ang pag-ampo mga kaigsunan tungod kay nga atong kontra na maong yawa. Sila may nagdominara ng mga kanang mga religion. Sila may founder na gibutaan nila ang tao. Tiyaw mo na, for example, si Kibuloy lang. Mutuo po sila nga si Kibuloy, son of God, or mo na tagias kalibutan. Anak sa Diyos. Tanawa, nagtago-tago ng anak sa Diyos. Nahimo siyang gibugal-bugalan lang. Pero daghang kay mga followers. Why? Blinded. Unang church pamina mo, it's only by the grace of God. Salamat as Ginoo nga naluwas ta. Grace of God. Nga din giablihan ang atong mga mata. Uguyan nakakita tas kamaturan. Ang pangutana mga kaigsunan, diha ra batataman? Okay ra sa tuaga kita ray nakakita? Kumusta atong mga loved ones? Kumusta atong masilingan? Yung kumpare mo, kinahanglan kinsa may musulti ana nila. Kinahanglan seryosohon ni nato mga kaigsunan, dili ni tiyaw-tiyaw nga trabaho eh. Dili ni tiyaw-tiyaw nga trabaho sa church. Paminaw mo church, kamong mga basketball player, paminaw mo. Niya mo present mo diri Monday, Tuesday, then Thursday, Friday, suko pa mo dili padulaon. Proper meeting Wednesday, wa mo diri. Sa mga ganang demonyo nga naa ng basketball nga Wednesday, di man mo ka-appeal o per meeting. Di ba? Nauna gani ko. Dili ni na ito padulaon ng mga player dire nga. Nga nung magka-appeal man sila basta Lunes, Martes, Miyerkules, Lunes, Martes, then Huwebes, Biyernes. Pero pagka Huwebes, pagka Wednesday per meeting, Why? Kanong yung naman, sila concern sa church, sila kagahingawa sa kalag sa tao. I hope nga makonsensyahan mo mga kaigsunan, ayaw mo gundang sa ministry. Asa mo dapat gibutang sa Ginoo, ayaw gundangin ninyo. Kinahanglan ta mga instrument players. So, okay ra sa inyo nga wala tay bass guitar player? Okay ra sa inyo nga wala na tay mga instrument players? Kamo di, asa man day mo? Sabi na kamo mga people. Kinsa man atong ipa-play dire? Pastor, lisod manggugay, lisod. Kasi gusto niyo kaya gasayon ra. Kasi pag-play mo radio, kay radio dali lang i-play, kay ana ra niyo, lisoon ra. Church pamina mo. Seryosohon nato ang church, ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, we are commissioned by God to preach the gospel. Kimanin kining choir, kining ayaw mo pangundang oy. Kamu mga choir members sa una, kamu mga instrument players sa una, anong nangundang man mo? Unsa may hinungdan, unsa may sala nako? Anong nangundang man mo? Ikubuikotan niyo ang church? May nalang unta na special number.
At least makadasig na to. Mga instrument players na. Mga kaigsunan mo niya, ang dako kayong trabaho, the repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Ang pangutana, unsa man pagpadayon sa pag-preach. Number one, mga kaigsunan, atong sugda na sa atong tininuod nga prayer. Tininuod nga prayer. Mangayo, tas Ginoo, magpakiloy, tas Ginoo, Lord, pwede ba magpalalag daghan pang mga maghubuhat diri sa Metro Iligan Baptist Church? Seryosohon na to, pray. Amen? Ayaw mo pagkalipay nga diya ramo naglingkod sa diya. Salamat sa mga choir members, sakripisyo sa Sabado. Salamat sa Ginoo na. Instrument players, salamat kayo. Salamat sa mga church members nga din nagpadayon sa pag-pray. Nindog tandan paliog. Amen. Diya sa imong gitindugan, istoryahan Ginoo Lord. Siya kung mahimo, ini nga church. Diya sa imong gitindugan na Lord, napa ba ko'y laing mahimo? Napa ba? Gawa sa giving? Basig napa. Akong prayer, naunta na inyong kasing-kasing. Mo extra pagid mo, unta. Dili lang kay church attendance, giving, witnessing. Pray that, thank you Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mga mensahe nga mabutang kini sa mga kasing-kasing una-una. Tamangin mi Lord, kay napay dakong nahimuluhaton sa church. Salamat Lord nga ikaw ni anis kalibutan ron sa pagluwas na mo. Ikaw may nagsakripisyo. Ilubong ka lang tagtulukan lang na banhaw o ikaw nagsulti nga kinalan among i-preach about repentance. Katong mga tao nga nagkinabuhi diya sa sala, among badlungon, amo silang sultian, amo silang pahibaluon nga doon ay imperno, doon ay coming judgment. Tabangi may Lord, nga diin kami dili may mahadlok sa pagsulti na. Basin pa man, og naabi yung mga tao, Lord, nga mutuo sa among wali. Lord, gamita mi Ginoo, gamita kini nga church. O God, maluoy ka na mo. Salamat Lord sa imong grasya. Lord, dugangi pa ang imong grasya sa matagusan namo, Dios. Katong mga membro dali, Lord, nga wala na magsisimba. Kung may mo, Lord, sa ilang pagkatulog, Ginoo, imo silang padamguhon. Lord, istoryahay sila. Lord, I pray nga pinagi sa imong grasya, O Diyos. Doon ay revival in nga church. Gayag revival kini nga church, Ginoo. Nasiga mi. Ibalik, Lord, ang kalayo nga naan, diin na mo'y naghatan mo kainit sa mong kasing-kasing, Ginoo. Lord, i-bless. I-bless ka nga church. Dalaygon ka, Lord, sa mong kinabuhi. In Jesus' name, amen.